So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, today is the day kung saan naandito ang pangalawa kong weekly dose of issues. Tingnan natin kung may mananalo ba ng tangamometer ko dito sa episode na to. I really think meron, ha? Meron na akong naiisip, but I think meron talaga. Napakalupit nito mga boss. So now, nandito tayo sa episode na pinamagatang Mukhang Pera. Okay, by the Grace Family. And ito pong reality show na ito, ang reality show ng aking matinding kaibigan na si Merk. Let's make it happen, man. Let's start. Okay, so ito nga pala yung previews. So dito na tayo sa part na to. Kasi para sa akin, ibibigay mo lahat ng the best para sa taong mahal mo. Hindi ko pinalaki si Pam para lang tipirin. So ito mga boss, makikita natin dito, nandito yung nanay ni Pam. Para sa akin talaga, itong nanay ni Pam magkokos dito na malaking trouble. Kasi yung nanay ni Merk, definitely hindi ganito. Itong nanay ni Pam, sa nakikita ko, you know, she's not okay. Sa tingin ko, ha. Baka ito yung manalo ng tangamometer. Ngayon malalaman niya kung paano ako maging biyanan. Ngayon, nandito na ako sa Australia at kasama ko ng mama ko. Hindi na ako pwede kayang kayanan lang ni Merk. Oo, diba? Ito talaga mga boss, halatang halata natin na pinagtutulungan nila ang aking kaibigan na si Merk. Sorry Merk, hanggang dito lang kita kayang proteksyonan at ipagtanggol. Hindi kita kayang ipagtanggol dyan. Pero I think Merk, talagang medyo nasa pangit ka na sitwasyon ngayon kasi talagang, ayan, pinag-uusapan ka nila. Ayan na, yan, syempre, nandyan si demonyong si B. Nandyan din yung pinaka-demonyo sa lahat na si B. Tapos nandito si Tangan na si Pam, tas yung kanyang nanay. So tingnan natin, pakinggan natin. Parang hindi talaga siya okay sa mga gusto ni Pam. Ganon? Pinabago niya si Pam. Grabe shot Pam mo! Ngayon pa natin ako sa pera. Hindi dita, totoo. Alam mo kasi, B, putang ina ka. Hindi naman sa binabago ni Merk si Pam. Pero syempre, kinasal na sila. So dapat from the start, alam ni Pam na magbabago na yung buong buhay niya. Ginagawa mong big deal ito, B, kasi hindi ka makakaramdam ng ganito ever. Di bali na lang kung maging lalaki ka talaga, di ba? So, B, putang ina mo. Naramdam ko kung nandun ka lang sa bahay, yung tension pag andyan si Merk, grabe. Talagang magkakaroon ng tension. Paano hindi magkakaroon ng tension, mga boss? Putang ina. Sa tuwing napunta itong mga to, walang respeto. Halatang halata na ifinifid nila ng puro kademonyohan si Pam. Pangatlo, parang gusto nila na maghiwalay yung dalawa. Syempre mga boss, asawa yan, kasal yan. Hindi naman yan ganun kadali na parang candy lang na, oh, hiwalay na tayo ha, tulad noon na mag-shota pa lang sila. Okay pa yun eh. Pero ngayon, how can you say this, man, B, di ba? Tas plus, sino ba naman papatol sa'yo? Isa kang, mukha kang kapring bakla for the first time. Record-breaking kapre na bakla. Wala kasing ganun eh. Alam mo, maawa ka sa anak mo. Ikaw ganyan? Mag-alala talaga ako ng totoo. Ikaw naman. Ako, tita, wag ka mag-alala. Ang mapapangako ko lang sa'yo, pag andito si Pam sa Pilipinas, may kakampi siya. Hindi kailangan ni Pam ng kakampi, B. Kasi, tangina, lumaki na si Pam ng ganyan and you know, hindi naman siya bata, tolongges ka. Ano bang ine-expect nyo na demonyo si Merk sa buhay niya? Tanginan to, iba talaga mga boss ang finifeed niya sa nanay ni Pam. Yeah. Sabi ni Modra, ano daw size ng paa? Ano yan? Oh, di ba? So, syempre, yan yung ganyan talaga yung technique ni B. Susulsul yan. In fact, yung nitong mga latest episode ng Toro Family, no, binigyan tong dalawang tolongges na to ni Queen Oni, mga boss, ng cellphone. Tig-isang cellphone. Yan lang naman ang gusto ng mga yan. Kaya yan sisipsep kasi merong masisipsep. Yun lang yun. Maliit na bagay. Dadali na naman si Be. Si Be kasi sobrang mukhang pera ni Be. Sobra po siyang mukhang pera. As in, ang lala ng pagkamukhang pera ni Be. Sobrang pangit. Excited ako sa mga pasulubong ng mama ni Pam. Napakabuti ng puso niya. Pero mo ba naman, meron akong corned beef na susi. Meron akong t-shirt, extra large. Oo, oversize lang. Yung magmumukha akong construction worker. Hindi ka construction worker kasi offend yon para sa mga construction worker. Okay? Mukha kang tanga. Yun na lang. Tanga. Sobrang tanga. Mukha kang tanga nun. Bobo ka. Nakakasama mo palagi. Dapat alam mo paano mo siya uutuin. O, diba? Uto. Yung word na uto coming from your wife, hindi siya maganda, mga boss. Grabe. Ang pangit talaga ng ugali nitong mga to, man. Naawa ako sa'yo, Merk. Ito, mapapanood mo. Tingnan mo naman ang pinag-uusapan nila regarding you, man. Hindi ka ba naawa sa sarili mo, Merk?
Baka. Mukha na dumating ang yan at saka naman nagpunwaring mapakasipon. Hindi ba ako? Hindi na nakikita si Pamela and Furnace. Kunwari ka pa, Mert. So ito, nakikita natin, dito pa lang medyo may parang hindi na maganda yung salita ng nanay ni Pam kay Merk, no? Dinadaan niya lang sa biro, syempre. But you know, deep inside, hindi maganda yung mga ganitong biro, no? Tulad niya na, plastic ka, kasi ano, naglinis ka, kahit naman si Pam talaga yung naglilinis, alam niyo yun. So dito halata na may something. So, lumabas kaya nga tayo nagpunta dito para pumasyon eh. Dito naman sa paglabas, dito mga boss, maintindihan ko si Merk because I was also nasa ibang bansa din ako and I know sa tuwing lalabas ka, laging dapat meron kang pera. Ang mga siguro, si Merk nagtitipid-tipid na, puro gastos din kasi sila. End of the day, nakikita nyo naman mga boss, di ba? Puro lang gastos, bili ng ganito, bili ng ganyan. Siguro si Merk medyo, teka lang man, alam mo yun, nasa ibang bansa tayo, mas mahal ang bilihin. Dapat mas ingat ang sa paglabas ng pera. Kaso ito si Pam hindi talaga pumapakali. Sa halip na alagaan niya yung anak niya, alagaan niya yung asawa niya, wala. Iniisip niya talaga magwalwal. Yan talaga si Pam for you. Gagasos ko na naman. Nilibre na ako ng mama ko. So nahiya din si Merk. Di ba, grabe, sobrang bait po ni Merk, guys. Sobrang bait. Eto si Pam talaga yung ibang style, ibang ugali. Diba? Masyadong kami. Minsan lang naman mamasyal. Kanina, nakailala tayo dito. Buwas Hindi na. mo naiisip kung tayo yung bata. Buwas naman siya tayo, buwas. Ngayon, may isip mo. Koro. Buwas po, mama. Parang. Dito halata mga boss na talagang pinagtutulungan na nila si Merk. Sobrang tibay ng pagtulungan nila dito against kay Merk. Nakakaawa po talaga si Merk, guys. Kaysa gumala kami ni Pam, sabi ko sa kanya, puntahan na lang namin si Wolf. Actually, may point din si Merk, no? Nagiging tatay lang din siya dito. Kasi syempre, puntahan niya na lang anak niya. Ayan, di ba? Mas okay. Siyempre, namimiss ko din yung anak ko. Pero, para saan pa na nagpunta kami sa Australia kung di kami lalabas? Diba? Siyempre naman, Pam, hindi naman all of the time, dapat nasa labas ka. Alam mo yan, dapat marunong kang magbalanse. 50 sa anak mo, 50 sa paglabas mo, at enjoy and fun, di ba? Tangina, may mga tao pong ganito. Paano ko ba ito lalagyan ng knowledge sa utak? Tangina, parang wala laman yung utak niya, mga boss. Ba't ganyan? Galing yung card. Dala nila hanggang sa bahay. Nung una, naiinis ako kay Beth tsaka kay B. Akala ko, pinag-aaway lang nila yung mag-asawa. Yung pala, totoo naman pala talaga ganun lagi si Mert, tinitipid si Pam. Grabe mga boss, so nakarating na talaga sa nanay ni Pam na tinitipid daw ni Merk si Pam, halos lahat na ibigay na. Hindi naman po bilyonaryo si Merk para maibigay yung buong mundo sa kanyang asawa, di ba? Diyamak naman na mga influencer lang kami dito. Hindi naman tulad ng iniisip nyo ang legitimate na kinikita naming lahat dito. Grabe naman, ba't ganun? Kinausap ako ng mama ni Pam. Umpisa pa lang, alam ko na, tungkol to kay Christian. Ikaw, okay ka lang dito? Masaya din, kahit Pilipino napangasawa. Kahit Pilipino. At least, di ba? Spoiled naman din ako kay Ano. Tsaka parang mas okay. Grabe mga boss. Parang yung nanay ni Pam, same ng mentality ni Pam. Dito niya pala nakuha to mga boss. Grabe. Hindi man sabihin sa akin ni Balae, ang gusto niya sabihin, alam ko, tungkol to sa paghawak ng anak ko sa pera. Para sa akin, wala namang masama doon eh. Sana mapagsabihan ng Balae ko si Mert para palagi na lang happy-happy na lang ang lahat. Ang ibig sabihin po ng nanay ni Pam is parang si Pam din na kumbaga, waldasin ni Merk lahat ng pera niya. Yun lang naman yun. Anong klaseng mentalidad ba yan, Nay? Huwag naman ganyan. Huwag mo sanang sasabihin kay B. Kay B? Oo, kasi ingitera yun eh. Putang, ano ba yun? Baka naman pwede mo ako sustepan dito kahit monthly. Kasi, di ba, napapagod din ako magtinda sa palengke. Alam mo namang hindi ako bagay doon. Kahit 20k monthly lang, hanggat nandyan pa kayo. Grabe guys, 20k monthly ang kapal na mukha ni Be. Gcash mo na lang sa akin. 20k? Ito si Gcash girl, sarap tadyakan no? Tanginan to. Sure ka okay lang? Oo, okay lang. Ayoko syempre pumunta ko sa palengke.
Sama naman love na love kita, BFF. Ayoko nahihirapan ka. Sobrang crazy po nitong part na to, mga boss, kasi halatang hinuhut-hutan lang nito si Bessie Pam. Sobra. Pinaka-uto-uto sa lahat ng uto-uto. Sobrang tanga niya talaga, mga boss. Wala talaga atang laman yung ulo ni Pam. Grabe, man. Empty, man. Puro lang enjoy, puro lang fun, walang pakialam sa binuong pamilya. Ganun yung napapansin ko dito kay Pam, ano? Grabe, crazy. Tingnan nyo, partida to ha. Si Merc talagang dami ng time niya kay Wolf, mga boss. Ang tibay ng pes, Merc. Imbis na binibigay nyo na lang yung hinihiling ko, pumayag ka pang magtrabaho si Pam doon. Ang kapal ng mukha. So, nagtatrabaho si Pam pala sa Australia. I'm very disappointed kay Merc. Sobrang nakakagalit yung ginawa niya. Paano niya na-team na pagtrabahuhin dun si Pam? Siyempre naman, B at B, mga bobo kayo. Ganyan talaga sa ibang bansa. Hindi naman porke milyonaryo ka sa Pilipinas milyonaryo ka sa ibang bansa. Tangina nyo, mga wala kasi kayong mga utak. Practicality po ang tawag dyan. Hindi naman sana yun magtrabaho ng ganun. Sa totoo lang, lalo ko napagtanto ngayon na hindi mo talaga deserve si Pam, Merc. At hindi deserve ni Pam si Merc. Hindi aabante ang buhay ni Pam kung wala si Merc. Kasi sobrang pangit talaga ng sitwasyon na ito. Sobrang pangit ng movement na ginagawa ni Pam. Alam niyo yun. Pero at least naman, di ba? Nag-try siya mag-work. Let's see. Daddy! Okay. Pwede ba ako magpa-take share? 200. Bibigay ko lang kay Be. Kay? Hindi. Kay Be? Kumawa naman. Saan galing yan? Nagtrabaho ko. Ano ka, mabandit ni Mama? Hindi ko alam na magtatrabaho hindi pala ang pala asawa alam. ko. Ang paalam niya sa akin, Di pala alam, sasama mga siya boss. sa mama niya para magbanding sila. Pero nagtrabaho siya. Bakit? Para padalhan si B at si B. Sobrang kapal ng mukha nila. Sila yung tipong ang lalaki ng katawan pero ayaw magbanat ng boto. At gusto pa nilang iasa sa asawa ko ang pangangailangan nila. Ang kapal naman ng mukha nila. Kailangan ko ng pera. Bakit? Ano nangyari? Parang ikaw bigay ako sa BFF. Nagtrabaho ka para may mabigay kay Be. Bakit? Eh, nakakatawa ni Be. Hindi nga yung pampalig. Ikawawa ng BFF ko pag nagtrabaho. Eh, nakakatawa nun, tapos ikaw magtrabaho para sa kanya, ano ka, baliw? Medyo baliw po talaga to si Pam. Legit. Anong klase yun? Nagtrabaho ka para sa isang bakulaw? Tangina, mas malakas pa yun sa'yo, Pam. Ba't ganyan kang katanga? Oh my God! Kaya naisip ko noong mga panahon na to, bakit hindi kami magpakasal dito ng asawa ko? Para meron kaming memories na kasal na kasama yung mama niya. Diyos ko, Merc. Nako, kakakasal mo lang, best friend. Bakit ka ulit magpapakasal? Para sa akin, sobrang tanga po nitong choice na to ng aking kaibigan. Pero sige lang, susuport pa rin kita, man. Kakakasal mo lang eh. Tapos may pa-diamond ring pa. Tapos nalaman ko, fake lang pala yung sing-sing. Sana hindi na lang siya nagbigay sa akin kung hindi rin naman totoo. Kasi meron naman na kaming sing-sing eh. Iniisip ko, eto na lang ba yung worth ng love mo sa akin ngayon? Hindi ko deserve to. Na! Fresh! Hi, Mi! Pepe, kukwento ako sa inyo. Bakit? Ito na naman, mga bo. Propose sa akin si Merc. Ano? Nag-propose sa akin. Ano gagawin ko? Sa Opera House. Ano yun ang eksena? Anong propose? Ano yung kakata-kata ko? Hindi, nag-propose. Magpapakasal kami. Papakasal na naman kayo? Di ko yung na-expect na ikakasal sila ulit at naisip ni Merc na Actually, magpakasal yes. ulit Ako doon. din. Halatang kinorder niya si Pam na alam niyang walang magagawa si Pam kundi umuulang Grabe sa ka kanya sa lahat naman. ng bagay doon. Putangin na Hindi mo ka. pwedeng matuloy ang... Halata po sobrang bitter ni B, mga boss, as in. Hala, fake yung ring parang si B. Charis! Patawa kayo, no? Magpo-propose ka, ibibigay mo sa kaibigan ko, fake na diamond. Are you sure? At talagang chinempo mong nandiyan kayo para wala talagang kukontra sa'yo. Huy, maiya ka naman sa balat mo, Merc. Yes. Binigyan ako ng fake. Bakit fake? Tsaka ka. Yun din yung tanong ko sa sarili ko, bakit
fake. Bakit fake yung ring? Ang tawag ko dun, piece of shit. Grabe ka naman. Alam mo, be, ikaw yung piece of shit. Ikaw putang ina nang hingi ng Gcash, ganyan pa. Actually, guys, pagka ganito, so what kung fake? Hindi ko talaga magets anong problema kung peke yung binigay sa'yo. Ang mahalaga, para sa akin talaga, action talaga. Tinan nyo ako, polo shirt ko. Hindi naman to original diba? Itong mga gamit ko, obviously, original to. Pero yung ibang mga gamit, hindi, diba? Sometimes, it's like that. That's life, man. Hindi naman bilyonaryo tayo na lahat talaga original, di ba? End of the day, man, ganun talaga. Ang mahalaga yung action. Kasi, Pam, in this case, nabigyan ka naman ng ayos na singsing Di ba? Sobrang mamahali nung singsing mo. Tangina, ba't ganun? Di ba? May pa-diamond kasi yung una, diamond ring na yon. Siyempre, tangina, nasa ibang bansa kayo. Kung ano lang kayo, yun lang yun. Tingnan natin si Bakulaw na bakla. Ngayon na pagtanto ko na lalo kung bakit ayaw mo kaming kasama sa Australia para ikaw magpaplano kung paano mo sisirain yung sarili mong asawa sa social media. Para ikaw yung bida, para nasa iyo yung atensyon. Imposibleng hindi sinasadya ni Mercury na hindi kami sumama. Pangalawang beses silang ikakasal, pangalawang beses na kaming iniwan at hindi inimbita. Kaloka, Merc, ha? Deserve nyo yan, mga bobo. Bigla hindi na kasi ako importante sa'yo. Grabe naman. Dahil sa hindi tayo mo yung singsing, hindi ko na importante. Parang ganun. Kasi ako, kung mahal ko yung isang tao, bibigay ko yung the best. Hindi naman sa ganun, Pam. Grabe ka naman. Tangina, syempre mahal din naman na magagastos sa kasal. Hindi naman tsambang kasal lang yan. Diyos ko naman. Sobrang haba na nito, mga boss. So, bali, dito ko na to i-close. Sobrang haba na talaga, utek. Para sa akin, mga boss, wala pa rin ako mapapagbigyan ng tangamometer kasi para sa akin, sobrang insulto sa tangamometer yung pagkatanga ng mga hayop na ito. Para sa akin, the storyline is that na umiikot-ikot lang to sa ugaling pangit ni Pam at sa ugaling pangit ng nanay ni Pam na palabas na. I'm excited to see my best friend na ikasal siya, you know, sa isang banda. Naiisip ko na parang hindi rin talaga tatagal ang relationship nila. But at the end of the day, this is my best friend's money, so I can't do anything about it. Good luck na lang sa'yo, Merc. Hopefully, magbago pa isip mo kasi may ilang linggo pa naman siguro bago kayo ikasal, no? So, that's it, man. One love, good fucking vibes. Abangan natin next week.